Good morning, no? Magandang umaga at buti naman ang haring araw ay lumabas para nandito tayo lahat at magkita-kita, no? Ako po si Attorney Ade Fajardo, isa sa mga abogado ni Congressman Martin Romualdez, no? So before we proceed, I'll just read a short opening statement para ma-contextualize po ang dahilan kung bakit nandito tayo ngayon. Okay. Representative Martin Romualdez will be filing today a supplemental counter-affidavit with the Ombudsman, attaching to it sworn statements of 25 other former drivers and security aides of Representative Zaldico. Isasama na rin natin dyan ang napabalitang pagbaligtad ni Mr. Orly Gutesa. They have come forward and directly contradicted the earlier accounts of the 18 Maleta boys represented by Attorney Baligod. Ayon sa kanila, walang naganap na anumang delivery ng pera sa sino mang politiko o opisyal ng gobyerno, kabilang na si Representative Romualdez. Hinikayat lamang sila na sumali sa isang grupo ng mga testigo kapalit ng pera. At may mga affidavit na inihanda para sa kanila. Si Orly Gutesa naman, naglabas rin ng pahayag at idinetalye kung paanong ang mga akusasyon ay ipinilit sa kanya para tanggapin at pirmahan bilang, quote, missing link, end quote, na siya raw mag-uugnay kay Representative Romualdez sa kaso. Magkakasalungat po ang mga kwento. May mga bumabawi, may mga bagong testigong nagsasabing wala silang personal na kaalaman sa mga aligasyon. In all of this, one thing is common. May mga taong nag-udyok at namilit sa mga testigong ito para idawit si Representative Romualdez sa kaso. Sa dami ng magkakasalungat na kwento, napakaklaro na walang ebidensya laban kay Congressman Romualdez. Matagal na namin itong sinasabi. Walang kinalaman si Representative Romualdez sa mga paratang sa kanya. We remain confident that in a fair investigative body, mapapatunayan na walang basihan ang mga akusasyon laban kay Representative Romualdez. Thank you. Thank you, Attorney Ade. I'm getting messages now, but for our first question, let me recognize Billy Vegas of Abante Politico. Okay, Billy. Attorney, magandang umaga po. Attorney, tatanong ko lang po kasi nung una, merong 4 na nag-recant, tama po ba? Tapos meron po kasing allegation na parang hindi naman daw nabigyan ng kopya yung ombudsman nung kanilang recantation. Tapos sinama nyo na sa attachment. Tapos nangyari daw siya a day bago yung deadline pag-filing nung counter affidavit. Tama po, we confirm na nagkaroon po ng mga statements, yung mga 4 or 3. Yung 3 meaning yung 3 dun sa 8, no, na sinasabi nagkaroon ng individual additional statements in support of the supplemental complaint, no, sa special panel of investigators ng Ombudsman. At merong isa from the original 18 na nagsabi rin na hindi totoo yung mga sinasabi nila dati, no, nakasama sila sa paghatid daw ng so-called maleta, no. Ito po ay nabalitaan din namin tulad nating lahat, no. The moment na nagsabi sila na merong ganung statement sila na pagbaligtad doon sa una nilang mga claims, ang grupo po ni Speaker Romualdez ay masigasig na naghanap nito mga statements na ito. At mabuti na lang dahil sa siyempre required kami to file a counter affidavit within a certain limited period of time. Buti na lang na isama po iyon. Pero hindi po natin, wala pong irregular doon. In fact, it is required na kung ano man ang ebidensya ka, nire-require ng kahit Department of Justice, Ombudsman, etc.,
NBI na ikaw ay magsabit ng lahat ng ebidensya na available to you. So that is what we did and that is what happened exactly. Now, bakit hindi nila binigyan ng ombudsman ay hindi na po namin alam yun. No? Hindi rin natin alam kung talagang nabigyan nila o hindi. Wala po kaming alam doon. Follow up lang po. Bukod po ba dun sa apat, tsaka po kay Gutesa, meron pa po bang ibang nag-recant ng kanilang allegation against the former speaker? Ang alam ko po, ang total na nag-recant na is 4. No? Yun yung sa counter affidavit. At ito nga, yung ifa-file namin ngayong araw ay yung supplemental counter affidavit na kung saan ay inilalahad din namin itong mga 25 former security aides, administrative aides, or close-in security. The former Representative Zaldico, yung Ako Bicol na kanyang party list at yung kanyang pamilya. Ngayon pong araw. Okay. Thank you, Billy. Next is Kathleen Forbes of Radyo Pilipinas. Ano po, meron daw po kasi isinomite na flash drive itong si Attorney Baligod na counsel po ng Maleta Police. And doon daw po mapapatunayan from screenshots and videos yung supposedly naging reason bakit daw nag-recant itong 4 po at saka si Gutesa. Ano pong ano ninyo dito sa flash drive? Thank you for the question. Tulad po ninyo, lahat pong ito ay nasa balita lang din namin na nababasa. Hindi pa namin nakikita yung flash drive, kung ano man ang nilalaman doon, and we are yet to officially receive a copy if ever it will form part of the investigation. But pending that, syempre we cannot comment. We don't know what is inside, no? But inuulit ko, mariin po nating itinatanggi na kung ano mang insinuation na may kinalalaman tayo dito sa pagbaligtad nito mga testigo. So, ibig sabihin po wala pong threat, wala pong suhol, at wala pong ibang pangako dito po dun sa mga inilakad po ninyo na yung 25 din yung 4 pa na nag-recant. Wala po. On the part of former Speaker Romualdez, wala pong ganong pangyayari. Thank you, Kath. Marian Enriquez of TV5. Attorney, meron pong statement yung ombudsman po ngayon lang. Sinabi po nila na hindi na raw bago na yung recantation itong high-profile case. Classic pressure tactic daw ito. Hindi-ikot yung buong investigasyon sa isa o kahit sa ilang witness. Sa kabila raw nito, pinaalam po ng Office of the Ombudsman na meron silang 28 testigo na nakahandang magbigay ng direktang material na kaalaman sa mga transaksyong sinisiyasat sa kaso ni dating Speaker Martin Romualdez. Nasa ilalim daw sila ng legal na proseso sa ngayon. Mga uniforme daw, mga naka-uniforme at aktibo pa rin sila sa serbisyo. Tulad po ng iba, hindi rin po kami nagugulat na pabago-bago, paiba-ibang numero. Hindi na natin alam kung saan nanggagaling ang ebidensya. Pero makikita po dito sa isasubmit natin ngayon sa Ombudsman na pinasisinungalingan nitong malalapit na associates of former Congressman Zaldico, his family, and his corporation, SunWest, na may nangyaring ganyan. So, kung itotal mo yun, yung mga affidavit, including that of, as we all know, Gutesa last night, no? That's a total of more than 30 statements saying na walang ganyang nangyayari. Sa ebidensya po, no, hindi po pwede yung haka-haka, maaring nangyaring ganito, or marahil, or posible, or walang duda. Yung mga ganyang statements po, hindi po papasa sa pag-evaluate ng hudikatura. Kailangan po, positive facts po ang ating sinasabi. Kaya, hindi po kami nababahala sa ganyan. Ang nakakabahala lang ay siyempre ay inaasahan natin sana maging patas, maging tapat yung investigasyon, hindi yung tipong may target ka sa likod at saka lang hahabulin yung ebidensya. Tingin niyo po ba ganun yung ginagawa po ng ombudsman? Yun na po ang aming kinatatakot at mukhang yun ang nangyayari kasi nga nauna yung statements before the evidence, right? So, and because of this, for example, si Gutesa, siya ang unang naglahad nito sa Senado, no? Officially and under oath. Ibig sabihin ba pagka original statements na may allegations na may mga pera or pangakong sinasabi
ay paniniwalaan natin, pero yung recantation or pagbawi ay hindi natin pananiniwalaan. So medyo malabo po yata yun. Gano'n po kayo ka-confident na hindi po tatayo itong mga charges against sakaling may We are confident po na in a fair and impartial investigation, wala pong ebidensya. No? Ika nga, walang corpus delicti, sabi nga ng mga lawyers sa sitwasyong ito. And in an equipoise, no? Halimbawa, parehong may affidavit yung kabila, parehong may affidavit naman yung depensa. Di ba? Ang ating saligang batas, ang ating mga batas ay nagsasaad na in case of that equipoise, it is the burden of someone who's trying to prove it that he proves what he says actually happened. And in this case, in an equipoise, talagang wala po eh. So pantay-pantay, kabaligtaran lang sinasabi ng isa sa isang grupo, ay talagang due process requires na you dismiss the case. Okay, thank you. Marian. Just to follow up on the Ombudsman, Sir Haji Kaaminyo of Brigada News FM. Kung nakaka-characterize po yung affidavits as general nga daw po, sabi ng Ombudsman, at it lacks sa point by point na pag-recant, makaka-apekto po ba yun sa truthfulness ng kanilang pag-recant ng mga salaysay? Hindi po, no? Hindi po sa haba ng affidavit yan na nasusukat, no? Kasi practical lang na tanong, di ba? Kung ikaw ay umahabi ng gawa-gawang kwento, syempre lalagyan mo ng maraming detalye, di ba? Para passable as credible, no? But when you're denying, anong sasabihin mo doon except to say na hindi yan nangyari? Di po ba? Wala ka naman talaga doon, eh. Hindi nangyari, hindi mo nakita. Itong mga taong to, 2, 3, 4 years in the employ of former Congressman Ko, and they said, categorically na wala pong ganyang pangyayari. Thank you, Attorney. Next is Gab Lalo of Inquirer.net. Gab. Sir, okay lang kayo. Nung may mga recantations, sir, mayroong mga bumawi. As the lawyer of the former speaker, ano pa yung ina-expect yung pwedeng i-raise na allegation sa kanya? Ano yung magiging strategy ng inyong defensa for the former speaker? Ano pang i-raise na allegations against the former Ano speaker? yung ina-expect nyo sa ano yung strategy nyo moving forward? Other than this? Actually, all the allegations have officially been made already, no? Kasi nga, yung ombudsman ay may tinatawag na special panel of investigators. At sila mismo, no, within that office, ang nagsampa ng kaso for preliminary investigation at nandun na lahat yung kanilang mga alegasyon. At sinagot na nga po namin dahil nga po, aside from itong kwentong, sabihin na natin kwentong kotsero, no, na salaysay, ay wala pong nag-uugnay kay Congressman Romualdez sa mga transaksyong ito. No? Walang project, walang flood control project. Ang parang umiikot lang ang kwento sa the fact na he was Speaker of the House when Zaldico was Appropriations Chair. Pagka ganun po ang teorya ng kaso, edi lahat ng nag-participate na congressman, lahat na nag-participate na senador, kasi BICAM ito, di po ba? Pati yung executive department kung saan nagmula itong proyekto nito, ay lahat ay nasa control ni Congressman Romualdez. Parang I think that's not consistent with the human experience po. How about sir, witnesses? May ina-expect pa ba kayo na new witnesses after this? Kasi nga parang bumabaliktad na lahat eh. Halos lahat bumabaliktad na. Kami nag-aabang lang din, no? Hindi naman kami, hindi namin ma-predict, no? Hindi namin mahulaan kung sino pa ang babaligtad or sino pang magsasabi ng katotohanan. Hindi rin po namin na-predict yan. Ang kapansin-pansin lang dito is this investigation has been going on for several months, no? Sana, with all due respect to the Office of the Ombudsman, ito po ay napakamakapangyarihang ahensya ng gobyerno. Lahat pwede ipatawag, lahat pwede ipasabina. No? But lumalabas, wala man lang forensic evidence or documentary evidence linking the former speaker. Only oral evidence or oral testimony na alam naman natin ito yung
unreliable. That's why we have laws on perjury, libel, etc. Kasi nga, these things are easily manufactured. No? So, we sincerely hope na merong ganong ebidensya, but of course, we're not hoping that for the sake of the client. But truthfully, wala po kami nakikitang ganon, no? Sa kapal ng complaint at sa haba at pinakatagal-tagal na investigasyon nito mula nung nagkaroon ng SONA ang ating Pangulo. Sir, one final question na lang. Meron kasing mga iba pang mga witnesses na nag-i-insist na hindi sila babaliktad at pinapanindigan nila yung nauna nilang kwento. Kung merong ganitong mga pagkakaiba sa mga statements nila, what does this say about the case or the possible case that will be filed? Anong tingin nyo sa chances nyo as the counsel for the former speaker? Opo, it's a non-case. There's not supposed to be, it should be dismissed, no? Kasi, yun na nga, walang ebidensya maliban sa kwento. At ang kwento ay iba-iba. Ang kwento ay mabaligtad. Minsan may taong ini-involve, minsan may tinatanggal, depende sa ihip ng hangin ng politika. In fact, sariling mga sangay ng pamahalaan, no? NBI, DOJ, nagsampa ng cyber libel, perjury cases against these individuals. Meaning to say that these agencies found their statements libelous, no? At paninira ng puri, walang basihan sa katotohanan. Bakit ngayon yung isang ahensya kung saan pending itong mga investigasyon against Congressman Romualdez will find it, will resolve it differently? Di po ba? So, marami pang aligasyon na pati NBI mismo nag-declare, no? Na this was prompted by financial promises, di po ba? Financial rewards. If I'm not, I think I can recall this, and you can recall this also, that the Ombudsman himself, at the inception, when these people came out, said that these were obviously acts of destabilization. So, if we believe that, and we believe, and the other agencies believe that it is, in fact, di ba, untrustworthy, bakit ngayon tayo ay biglang magtitiwala? Dahil lang ang respondent ay pinsan ng Pangulo. Hindi po ba? Thank you, Gab. Next is Dennis Capante of GMA News Online. Good morning, sir. GMA News Online. Former Speaker Romualdez and lady Representative Romualdez po previously mentioned na prejudiced po yung ombudsman sa kanya, and I think you're making the same point today. Na on the table ba, sir, yung mag-file kayo ng petition for certiorari, which is grave abuse of discretion? Or you can't do that until a case is filed against the former speaker? We addressed that before, no? We filed a motion to inhibit the ombudsman from this investigation. We wanted a fair, impartial investigation, and by requiring the former speaker to actually file his counter affidavit without acting, no, on the motion for inhibition, I think yun po ay pwede nang sabihin na grave abuse of discretion. Yeah, po. So, our legal team has already undertaken steps to address this grave abuse of discretion. Sir, circle back lang po ako, follow up. Just to be kumbaga explicit about it, the ombudsman kasi is accusing former speaker of being behind the recantation, na binigyan din daw po ng financial considerations kaya sila bumaliktad. Kaya sila nagre-recant ngayon. How do you respond to that na meron na pong ganong judgment yung ombudsman? We vehemently deny that, of course, no. Iba po yung pagkuha ng ebidensya na nandyan na, at iba po yung pag-manufacture or pag-invento ng ebidensya. Ngayon, yung ganyang klaseng ganyang klaseng allegation or ganyang klaseng statement, it's in effect saying that we manufactured or invented these pieces of evidence by somehow coercing or inducing or influencing these people. Hindi po nangyayari yung ganun.
Ang aming ginawa lang po is to present the evidence that the ombudsman himself required. Di po ba? Kasi at this stage of the proceeding, it's supposed to be an impartial investigation where the ombudsman weighs the evidence of the complainants vis-a-vis the evidence of the respondents, which we attached to the counter affidavits, and we will now attach to the supplemental counter affidavit. Lahat pong ito ay dinaan sa proseso. In fact, yung kay Gutesa, that's available publicly, no? Last night may mga nag-summarize na nga ng kanyang affidavit, no? So we vehemently, as I say it again, we deny all these insinuations. Thank you, sir. Thank you, Nasel. Next is John Mandapas of DZRJ. Sir, marami po kayo nabanggit ng mga pidapit. Paano po nakarating sa inyo yung mga pidapit? Ito po, itong 25 additional resource persons, kasi at this time, siyempre, resource persons pa lang sila dahil hindi naman sila doon kasama sa original, no, na nag-aligar, no. Sila po ay mismong sumulat sa appropriate government agencies, no, like the NBI, the DOJ, and the Ombudsman, the Office of the Ombudsman itself. Makikita po yon sa transmittals nila. Na last week pa ay namigay na sila ng sulat. So, kami ay nabigyan din ng kopya nitong mga affidavit. Alam nila na kami ay kalahok dito sa investigasyon, no. So, lahat ng appropriate agencies like the NBI is investigating, yun nga, the Club Filipino incident, the DOJ is investigating all this perjury and cyber libel complaints against the Marines and their lawyers, no? And the Ombudsman is investigating this currently, no? So, hindi na po bago itong mga statements na ito. Ngayon lang, we bring them to light kasi nga, in the balance, ang pag-weigh natin ng evidence before the actual resolution of the Ombudsman. So, wala naman po kayong parang, di ba, inaano ng ombudsman na parang may bayad, something. Wala naman ganun po siyang, Wala po. para makakuha ng mga pidapit. Hindi po. Wala po kaming ganyang ginawa. Isa na lang po, paano po yung mga nasa likod ni Gutesa na sinasabi na binayaran siya o para tabanan o magkaroon ng salita dapat kay Speaker? Ayun nga po. So, iba-iba na po ang kwento, no? Sabi ni Gutesa, binayaran siya para magsalita sa Senado. Ngayon, dahil nagsalita siya laban sa kanyang unang salita, binayaran na naman siya. Alin ba ang totoo, no? Pero sa bandang amin, wala po kaming ganyang ginagawa. Possible po ba mag-file kayo ng kaso laban dun sa nangunang pidapit na nasa likod na uling ng pidapit? Well, we will cross the bridge when we get there, no? In the meantime, we find this affidavit or his statements useful in the defense of former Speaker Romualdez. Thank you, John. Alan Gatos of DZW. Attorney, Ombudsman na nung mag-file ng counter affidavit itong si dating Speaker Romualdez, mabuti pa raw yung company speaker, may kopya na kaagad nung recantation ng tatlo. Samantalang ang panel of investigators ng Ombudsman walang kopya. At pagkatapos ngayon, baka isama nyo yung affidavit ni Orly Gutesa na recantation. Hindi kaya iba na naman ang maging pakahulugan ng Office of the Ombudsman ngayong may ganito pagkatapos kasabay ng pagpapile nyo ng supplemental counter affidavit kasama uli itong recantation ni Gutesa. Okay. Medyo mahaba yung tanong. Anyway, parang nasabi ko na kanina, no, na hindi namin alam kung bakit hindi na-furnish si Ombudsman supposedly doon sa unang 4 na recantations, no. I think the people who are in the better position to answer that would be those 4 bodyguards and their lawyer, no. But kami, siyempre, pag dinidepensa mo yung isang kliyente, whatever is available, no, for his defense, and after evaluation, we find them relevant and material in the defense of a client, of course, we will invoke that.
And we will attach that. That's why, tulad din kay Guteza, no? Lahat naman yan is open source, right? Parang nasa Twitter na, etc. yung kanyang affidavit. So, there's no problem attaching that. And so far, he has not recanted his recantation. No? Even those, yung mga nauna, they have not recanted their recantations. So, we find them to be enough to support the defense of the former speaker. Ang binabanggit na din pa ng ombudsman, may hawak sila ng mga kopya ng statement, o mga kopya ng text messages, screenshot, video recordings, at pati na rin yung recorded conversation na nasa USB na sinabit daw ni Atty. Levy Baligod sa Office of the Ombudsman, at inaaral na nila ito dahil lumalabas doon na may sinuhulan, bibinayaran doon sa mga nag-recant na mga dating bodyguard na ngayon ay kasama doon sa mga sinabit po ninyo na affidavit. Sa panig po ng speaker, hindi ho ba parang may kaagad na punto na sinusundan ng Office of the Ombudsman, pero nandun pa rin kayo sa direksyon na gusto nyong gamitin yung lahat nitong mga nagsipagbaliktad na mga dating bodyguard nito? Yes, as I said kanina, hindi namin alam officially kung anong contents nitong USB statements, text messages, etc. No? So we will reserve comment on that if ever this becomes officially a part of the preliminary investigation being conducted by the Ombudsman. But as I said, hindi po natin gawain yan, no? Na makipag-usap, no? Para lang makakuha or mag-invento, mag-manufacture ng ebidensya. At sana po, hindi naman maging automatic yung reaction. Di ba? Na dahil lang ay may recantation, meron na kaagad konsiderasyon. Di po ba? Parang madali tanggapin ang original statement, pero yung recantation ay hindi madaling tanggapin. Bakit kaya? Di po ba? Ito ay ongoing investigation. Everything is fluid. And I think the Ombudsman or whoever is investigating, including the public, should maintain an open mind. Last na lang, attorney. Ang binabanggit po ng Ombudsman ay malapit na nilang desisyonan. Itong kaso laban kay dating Speaker Romualdez, at hinihintay na lang nila dahil meron ngang motion for extension to file supplemental affidavit, at yun na lang daw hinihintay kung papayagan o hindi. Pagkatapos, magdidesisyon na sila para isampa itong kaso na to. Reaction po ng company speaker. Iyan ba ang pagkasabi? Isasampa ang kaso? Kasi siyempre at this stage, dapat hindi ganon ang pagkasabi. Di ba? Kasi kung patas ang investigasyon, hindi preordained or predetermined ang resulta. Di ba ba? So we don't know. I mean, we cannot comment on speculation. We cannot comment on a prediction. We can only hope for fairness in the resolution of this case. Okay, thank you, Alan. Earl Tobias of IBC 13. Good afternoon, Attorney. Good morning po. Earl Tobias of IBC. Morning. Sir, details lang. Attorney Elaine Atienza will personally file supplemental affidavit sa Ombudsman today. Tama po ba? Or any confirmation from the campo? How will you file the supplemental affidavit? We will file it within office hours. Who it is going to file, we're not sure yet. No, but I think today is the deadline, so we have no choice. Yes. Thank you. Anyone? Sir, hiniwala kayo hindi kayo sasampahan ng case and charges. Ano yung nitigan kayo? Sino? Ako o si... Well, in a fair and impartial investigation, we are 101% confident na madi-dismiss. Sorry, sir, clarification po. Ang deadline, kasi nabanggit po ni Ombudsman na nag-file kayo ng request for extension to file counter affidavit. A supplemental. Yeah, the supplemental counter affidavit. Pero yung original deadline po ay today. Tama po?
I'm not sure, no, exactly, but I think it is today. There were, I think, suspensions in the office hours because of the typhoon. No? But in my calculation, I think it is today. At considering yung mga work cancellations, tama po, it should fall today. Yes, I may be wrong, but I think it is today. So, having said that, sir, hindi nyo na kailangan ng extension? No, we already prayed for extension and it was granted. Okay, And that it was granted. extension, I think, expires today. Okay, So we sir. have to file today. Okay, sir. Thank you po.